Noong unang beses na narinig ko ang pangalang Bangkil, para lang siyang isa sa libu-libong baryo na naiwan na ng panahon, liblib, maputik ang daan, at tila ba kinalimutan na ng may kapal. Pero kung alam ko lang noon ang lihim na itinatago ng lugar na iyon, baka hindi ko na sana hinayaan ang sarili kong dalhin ako ng aking mga paaroon, kasama ang kapatid kong si Alingasaw, na higit pa sa kapatid ang naging papel sa buhay ko. Ako si Sando. Isang hamak na manghihilot, anak ng albularyang pinatay ng mga taong hindi naniwala sa kanya. Bata pa lang ako, natuto na akong kumapa ng pulso, magtimpla ng mga halamang gamot, at bumulong sa hangin kapag may binubunong sumpa ang katawan ng tao. Pero kahit gaano ko pa kagaling ayusin ang mga pilay, bali o lagnat, ako pa rin ang huling tinatawag. Sa baryo namin dati, bihira akong bayaran. Ang mga tao, hindi kami lubos na tinatanggap. Sabi nila, kaming magkapatid ay anak ng itim na buwan. Si Alingasaw, 10 taon ang tanda sa akin. Tahimik, maputla, mahaba ang buhok na parang di naliligo. Siya ang tunay na manggagamot, ako, tagasalo lang ng galit ng tao kapag may hindi gumaling. Kapag may bata na namatay, ako ang sisisihin. Kapag may asawang biglang nilagnat ng malala, kami ang uunahin sa tsismis. Sa tuwing may bubog na hindi kayang hilutin ng basbas o dasal, palaging kami ang may sala. Kaya nang mapilitang lisanin ang aming baryo dahil sa sunod-sunod na sakuna at panlalait, tinanggap na lang namin na baka sa Bangkil na namin tuluyang matagpuan ang kapayapaan, o kahit man lang katahimikan na wala ang mga matang mapanghusga. Naalala ko pa ang unang araw namin doon. Hating gabi kami dumating. Sumakay kami sa lumang jeep ng kaibigan kong si Doro, mataba, bungisngis, pero tapat. Siya lang ang nanatiling kakampi namin mula pa pagkabata. 2 sako ng pinatuyong halamang gamot, 1 bowl na puno ng basyong bote, at 1 tabong puno ng mga tuyong ugat ang tanging dala namin. Habang umaandar ang jeep papalapit sa Bangkil, ramdam ko ang lamig na hindi ko maipaliwanag. Sando, sigurado ka ba dito? Baka naman mas mabuti pa kung bumalik na lang tayo kina Doro sa bayan, bulong ni Alingasaw sa akin, habang sinasalat ang kanyang kwintas na gawa sa buto ng pawikan. Bawal yung tanggalin, sabi niya, kasi sa kwintas na yon nakatali ang kanyang sipaningin. Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa ilalim ng sinag ng buwan ang pagod at pangungulila sa mga mata niya. Wala na kaming ibang pupuntahan. Saan pa ba kami tatanggapin? Pagdating namin sa tapat ng lumang bahay na pinapaupahan daw ng isang balong nagngangalang Aling Berta, bumungad agad ang matataas na damo at ang amoy ng nabubulok na dahon. Kumalabog ang puso ko nang makita ko ang pintuan, nakasabit ang lumang palaspas, tuyot at butas-butas na para bang matagal nang hindi napapalitan. Sa likod ng bahay, may puno ng balete na yumuyuko na sa bigat ng mga baging. Walang ilaw, walang ingay, maliban sa mga kuliglig na parang may pinaglalamayan. Ano ba to, Sando? Hindi ba't sabi mo tahimik na lugar? Ba't parang libingan to, natatawang sabi ni Doro, pero baka sa boses niya ang kaba. Bukas, linisin natin. Magiging maayos din to, sagot ko, kahit ako mismo, hindi sigurado kung totoo ang sinasabi ko. Noong sumunod na mga araw, sinikap naming ipakita sa mga taga-Bangkil na hindi kami ibang tao na dapat katakutan. Naglibot ako sa baryo, libre kong hinilot ang isang matandang may rayuma, pinagsabihan ang mag-asawang hindi makaanak na subukan ang inipong binhi na dala namin. Si Alingasaw, tahimik lang sa loob ng bahay, doon niya ginagamot ang mga dumadayo ng palihim. Pero kahit papaano, naramdaman ko ang konting pag-asa. Baka dito, walang magpapalaya sa amin. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Doro sa ilalim ng lamparang nakasabit sa may balkonahe, napansin kong tila mas magaan ang loob ko. Nagbiro pa siya, pag dito kayo nakabuo ng pangalan, ikaw na ang pinakamatagumpay na manghihilot, Sando. Baka bukas, may ipapakasal na ako sa'yo dito. Nagtawanan kami. Panandaliang nawala ang bigat sa dibdib. Pero ang saya, mabilis palang nauupos. Kinabukasan, maaga akong nagising sa kaluskos ng mga paa sa labas ng bintana. Sa unang tingin akala ko pusa. Nang sumilip ako, may anino akong nasinagan ng liwanag mula sa gasera, maliit, nakaupo sa tabi ng puno ng balete, nakatalikod. Inakala kong bata. Lalapitan ko sana, pero biglang tumayo ang anino at sumiksik sa likod ng punong iyon. Sino yan? Sigaw ko. Wala.
Hangin lang ang sumagot. Pagbalik ko sa loob, nadatnan ko si Alingasaw na tila wala sa sarili. Nakaupo siya sa sahig, nakaharap sa aming altar ng mga pinaghalong dahon at ugat. Mahigpit niyang hawak ang kwintas niya, at paulit-ulit na binubulong ang isang pangalan na hindi ko maintindihan. Alingasaw. Ate, tinapik ko siya. Nang mag-angat siya ng tingin, parang hindi ako ang nakikita niya. Hindi sila alis, Sando. Hindi tayo alis, mahina niyang sabi. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa harap ng bahay, nilapitan ako ni Aling Berta. May dala siyang supot ng mais at itlog bilang bayad sa paghilot ko sa tuhod niya. Sando, anak, kung maaari huwag niyo na lang pansinin ang mga anino sa gabi. Sanay na kami dyan. Huwag mo na lang guluhin. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko naman sinabi sa kanya ang nakita ko. Binaliwala ko na lang, baka chismis lang. Pero gabi-gabi mas lumalakas ang kaluskos. Minsan naririnig ko ang yabag sa loob mismo ng bahay, kahit kaming tatlo lang ang nandoon. Isang madaling araw, naramdaman kong bumigat ang hangin. Hindi ako makagalaw. Nakahiga ako, nakatitig sa kesam na parang may gumagapang na anino. At mula sa sulok ng mata ko, nasagap ko ang liwanag mula sa lampara, at may nakita akong nakaupo sa paanan ng aming banig. Maliit. Nakangiti. Maputi ang mata, walang itim. Sa takot, sinubukan kong sumigaw pero walang tinig na lumabas. Nang mawala ang bigat sa dibdib ko, dali-dali akong bumangon. Wala na ang anino. Nanginginig akong tumayo at tinungo ang silid ni Alingasaw, at doon ko siya naabutang nakatayo sa harap ng bukas na bintana, nakaharap sa madilim na bakuran. "Ik! Anong ginagawa mo dyan?" tanong ko, pinilit kong hindi manginig ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa ilaw ng lampara, nakita ko ang luha sa pisngi niya at ang marahang pagngiti. Dumating na sila, Sando. Matagal na nila tayong hinihintay at bago ko pa siya mahatak papalayo sa bintana, narinig ko ang isang tinig na parabang bumubulong mula sa likod bahay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito pero malinaw ang pakay, hindi kami alis. Hindi kami ligtas. At mula sa dilim ng bangkin, may mga matang matagal nang nakatitig sa amin, ngayon lang uli nagparamdam. At sa gabing iyon, doon ko unang naisip, baka hindi lang kami ang manggagamot na naninirahan sa bangkil. Baka kami na ang sunod nilang gagamutin. Hindi ako agad nakatulog matapos ang gabing iyon. Kahit paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka bangungot lang ang lahat, hindi ko na mabura sa isipan ko ang itsura ni Alingasaw, kung paanong parang wala siya sa sarili, kung paanong parang may kausap siyang hindi ko makita. At ang tinig na bumubulong sa dilim hanggang sa tenga ko ay parang naroon pa rin. Kinabukasan, dumalaw si Doro para dalhan kami ng pagkain. Nakatayo ako noon sa tabi ng puno ng balete, sinusuri ang lupa kung saan ko unang nakita ang anino. "Uy, Sando! Ba't ka dyan nakatayo?" Para kang tumatawag ng multo, biro niya, sabay tawa ng malakas. Pero hindi ako natawa. Tiningnan ko lang siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kunot sa noo niya. "Doro, may napansin ka ba kagabi? Wala bang ingay?" "Kaluskos?" tanong ko. Umupo siya sa malaking ugat ng puno. "Wala naman pero alam mo, Sando, kakaiba talaga ang lugar na to. Kaninang umaga, may narinig akong matandang nagkukwento sa palengke. Sabi raw, may mga anino talaga na matagal nang naninirahan sa likod ng balete. Dati, hindi raw yan ganyan kalalaki. Pero ngayon, parang sumasakop na ulit." Hindi ako sumagot. Bumigat ang dibdib ko. Mula sa likod bahay, lumabas si Alingasaw. Maputla siya at parang hindi natulog. Bitbit niya ang isang lumang basket na puno ng tuyong dahon. "Doro, salamat sa dala mong bigas," mahinang sabi niya. Nagkatinginan kami ni Doro, alam niyang hindi normal ang tahimik kong kapatid. Pag-alis ni Doro, sinundan ko si Alingasaw sa loob. Hindi na niya ako tiningnan. Umupo siya sa harap ng altar na ginawa niya mula sa lumang aparador. Doon, maingat niyang inilatag ang mga dahon at pinatong sa tabi ang isang kahon na hindi ko pa nakikita dati. Lumang kahon, yari sa kahoy, may ukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. "Ate, ano yan?" tanong ko. Hindi siya sumagot.
Nilapitan ko ang kahon pero bago ko pa ito mahawakan, bigla niya itong sinarado at nilapit sa dibdib niya. Hindi pa ngayon, Sando. Hindi pa, mahina niyang sabi. Saka siya tumayo, iniwan ako roon na parang tinusukan ng libong tanong. Gabi na naman. Bumalik si Doro para bantayan ako. Nagdala siya ng kape at sigarilyo para raw hindi ako antukin. Sa may balkonahe kami naupo. Habang pinapanood naming gumagalaw ang mga dahon ng balete, pilit niyang binabago ang usapan para lang mawala ang bigat. Pero hindi ko mapigilang ibulalas ang tanong na kumakatok na sa utak ko. Doro, alam mo bang bago pa kami umalis sa baryo namin, may pinatay na aswang doon, mababa kong bungad. Napatingin siya sa akin. Aswang. Akala ko ba chismis lang yon? Umiling ako. Hindi chismis yon, Doro. Ang nanay namin siya ang pumatay. Pero bago mamatay ang aswang, may iniwang sumpa sa amin. Sabi niya, babalikan daw kami. Hanggang ngayon, dala namin yon. Tumahimik si Doro. Umihip ang malamig na hangin, kasabay ng mahinang ugong mula sa mga sanga ng balete. Ano bang sumpa yon, Sando? Tanong niya sa wakas. Hindi ko nasagot. Kasi ang totoo, ni ako mismo, hindi ko alam ang kabuuan nun. Bata pa lang ako nang mangyari yon, basta alam ko lang, sunod-sunod kaming sinumpaang mamatay sa gutom at takot. Pero sa halip na mamatay, nagpatuloy kaming mabuhay, naghilot, nagpagaling at ngayoy narito kami sa bangkil. Ilang araw ang lumipas, lalo kaming pinapansin ng mga tao. May mga bata na biglang sumisilip sa bakuran namin, tinitingnan si Alingasaw na palaging nakaupo sa ilalim ng balkonahe, walang kibo. May mga matatanda namang panakaw kung makatingin sa kabulong-bulungan kapag napapadaan ako sa palengke. Kung dati, tinatanggap nila ang hilot ko, ngayon para na kaming pinagmamasdan kung kailan didilim ang paligid. Isang gabi, bumuhos ang ulan. Malakas, kasabay ng kulog na para bang may galit ang langit. Habang inaayos ko ang mga paso ng halamang gamot para hindi mabasa, may narinig akong kaluskos sa may likod bahay. Dahan-dahan akong sumilip. Doon ko siya unang nakita, isang matandang lalaking basang-basa ang balbas at buhok, nakaupo sa tabi ng puno ng balete. Sa kabila ng dilim, kita ko ang kakaibang liwanag sa paligid niya, parang mapusyaw na usok na bumabalot sa katawan niya. Nang mag-angat siya ng mukha, agad akong napaatras. Ang mata niya, kulay berde, at parang may liwanag na nanggagaling sa ilalim ng balat niya. Huwag kang matakot, Sando, sabi niya, boses na malalim at mabagal. Ako si Magtubig, bantay ng balon at ng mga ugat ng balete rito sa bangkil. Hindi ako makapagsalita. Nanigas ang dila ko. Ako ang nagbabantay para hindi magising ang nakalibing sa ilalim. Pero ngayong narito na kayo, gumagalaw na ang sumpa. Hindi kayo ang totoong problema, kundi ang nilalang na gustong gumamit sa inyo para bumangon muli. Lumapit siya, inilabas mula sa basang sako ang isang bagay na binalot sa dahon ng saging. Iniabot niya ito sa akin. Mabigat. Nang buksan ko, nakita ko ang isang kabibe, malaki, kulay abo, at may ukit ng parehong simbolo na nakita ko sa kahon ni Alingasaw. Mutya ng tubig. Sa inyo ito. Sa dugo niyong magkapatid, may kapangyarihang hinihintay magising. Kung hindi mo kayang tanggapin, mapapahamak kayong lahat, sabi niya. Bakit kami? Ano bang meron sa amin? Halos pasigaw kong tanong habang kumakapit sa basang kabibe. Pero bago pa siya sumagot, bigla na lang siyang naglaho kasabay ng malakas na pagkidlat. Naiwan akong mag-isa, basang-basa, hawak ang mutya na parang sumisikip ang dibdib ko sa bigat ng lahat. Kinabukasan, hindi ko masabi kay Alingasaw ang tungkol kay Magtubig. Pero alam kong alam niya. Tahimik siyang nagbubulong sa altar niya, hinihimas ang lumang kahon. Minsan, nahuli ko siyang nakaawang ang takip, at doon ko nakita ang laman, isang piraso ng lumang papel na may mga kakaibang sulat at isang puting buhok na nakapulupot sa maliit na pako. Sando, mahina niyang sabi nang mahuli niya akong nakasilip. Hindi ka pa handa. Kapag pinilit mo, mapapahamak ka lang. Pero hindi ko na alam kung alin ang mas delikado, ang manatili sa dilim ng katotohanan o ang mabuhay sa kasinungalingan. Isang gabi, pinilit kong bumalik sa puno ng balete. Dala ko ang mutya, mahigpit sa palad ko. Doon, nanalangin ako. Tinawag ko si Magtubig.
Tinawag ko kahit sino na makakasagot sa tanong ko, ano ba talaga kami? Bakit kami hinahabol ng sumpa? Ngunit sa halip na boses niya ang sumagot, ibang tinig ang narinig ko, hindi malumanay, kundi matinis at gutom. Mula sa ilalim ng lupa, may pumipintig. Parang may humahalik sa ugat ng balete. At sa pinakailalim ng ugong ng ulan at hangin, narinig ko ang mga salitang iyon, mahina pero malinaw, handa ka na bang ibigay ang laman mo, Sando? Napaatras ako. Sa loob ng bahay, nakita ko si Alingasaw sa pintuan. Nanginginig siya, hawak ang kahon. Sa likod niya, nakatayo si Doro, natulala, hawak ang machete na parang hindi niya alam kung bakit naroon iyon sa kanyang mga kamay. At sa gabing iyon, alam kong hindi na kami makakatakas. Ang tanong na lang, handa ba akong tanggapin ang kapalaran namin? O kaya ko pa bang lumaban bago kami tuluyang lamunin ng bangkil? Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatayo sa harap ng pintuan habang nakatitig kay Alingasaw at kay Doro. Para kaming tatlong estatwang nililok ng dilim, walang kumikibo, walang gumagalaw. Ang kaibahan lang, sa loob-loob ko, parang binubuksan ng kung anong kamay ang lahat ng sugat na matagal ko nang itinago. Ang totoo, hindi ako palaging ganito katapang. Bago ako naging manggagamot, ako yung batang takot mag-isa sa kubo namin tuwing hating gabi. Ako yung batang umiyak sa tabi ng bangkay ni ina, habang nilalait siya ng mga taong pinagsilbihan niya buong buhay niya. Sila na pinaghilom niya ng bali, sila na pinatahimik niya sa lagnat, sila rin ang nagsunog sa bahay namin, nagsabing kami raw ang dahilan ng kamalasan. At nang iniwan kami ni ama, wala akong narinig na dahilan. Naglakad lang siya palayo sa baryo, habang nakasunod ako, sumisigaw, humihingi ng paliwanag. Hindi siya lumingon kahit minsan. Kaya siguro kahit anong gulo ng mundo, kapit lang ako kay Alingasaw. Siya na lang ang naiwan. Siya na lang ang nagturo sa akin kung paanong ang kamay na nanginginig sa takot ay pwedeng maging kamay na nagpapagaling. Pero ngayong nakikita ko siyang nanginginig sa harap ko, hawak ang kahon na punong-puno ng lihim para akong nilalamon ng galit. Bakit hindi niya sinabi ang lahat? Bakit kailangang palihim ang lahat? At bakit pakiramdam ko, isa akong kahoy na itinanim sa gitna ng bagyo, kahit gustuhin kong lumaban, lagi na lang akong nag-ugat pabalik sa sakit. Sumara bigla ang pintuan. Naiwan akong nakatingin sa kahon na bahagyang sumilip mula sa pagitan ng mga daliri ni Alingasaw bago niya yon itago sa dibdib niya. Si Doro hindi pa rin kumikibo. Parang wala sa sarili. Hinawakan ko ang balikat niya. Doro, hoy, ayos ka lang ba? Bulong ko. Hindi siya tumugon. Pero nang makita ko ang mga mata niya, parang hindi na siya. Para siyang hungkad. Biglang bumigat ang hangin. May mahinang kaluskos sa kisam. Sinundan ito ng mahahabang gasgas na parang may matatalas na kuko na kinakalmot ang bubong. Mabilis kong kinalabit si Doro para hilahin siya papasok. Pero bago pa kami makalakad, bigla siyang napaluhod, nabitawan niya ang machete, gumulong ito papalayo. Huwag kang lalapit, wag, nanginginig niyang bulong. Para siyang may kausap na hindi ko nakikita. Maya-maya, naramdaman ko ang unang patak ng ulan. Bumuhos ang malakas na hangin mula sa itaas, pero kasama nito ang mga mumunting anino na parang abo na umiikot sa hangin. Tumama ang mga yon sa aking balat, malamig, nakakakilabot. Isang iglap, parang may umuukit ng mga pangalan sa likod ng isipan ko, mga pangalan ng patay, mga salitang hindi ko naintindihan pero naintindihan ng kaluluwa ko. Hinila ko si Doro papasok. Nakalampas kami sa pintuan, isinara ko iyon ng madiin. Si Alingasaw, nakatayo lang sa tabi ng altar niya, mahigpit ang hawak sa kahon na tila ba iyon na lang ang nagdudugtong sa kanya sa mundong ito. Ate, anong ginagawa mo? Anong nangyayari sa labas? Halos mapasigaw akong tanong. Hindi siya sumagot. Sa halip, hinubad niya ang kwintas na buto ng pawikan mula sa lid niya at iniabot sa akin. Kunin mo. Ikaw na ang magdala. Hindi na ako ang dapat mag-ingat niyan. Halos mabitawan ko ang kwintas nang dumampi iyon sa palad ko. Mabigat, parang buhay. Parang may ugat na sumisiksik sa balat ko mula sa malabutil na buto. Ano to, ate? Anong ibig sabihin nito? Galit, takot, at lungkot ang halo ng tinig ko. Hindi ko na kayang pigilan, Sando. Hindi mo na ako kayang pigilan, mahinang sagot niya. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog.
Nakaupo ako sa sahig katabi si Doro na mahimbing pero mabigat ang hinga, habang si Alingasaw ay parang tuod na nakaupo sa tabi ng altar niya, nakapikit pero alam kong gising ang diwa niya. Sa labas, hindi ko na naririnig ang kaluskos, pero parang naroon pa rin sila, nakatago sa anino ng balete. Kinaumagahan, nagsimula na akong mag-ikot sa buong bahay. Pinagmasdan ko ang bawat sulok na hindi ko pinapansin noon, ang mga bitak sa dingding, ang mga lumang sako ng bigas na nagsisilbing kurtina, at ang mga palayok na ginagawang imbakan ng ugat at dahon. Habang tinitingnan ko ang mga ito, naramdaman kong parang unti-unting nagiging mas mabigat ang paligid. Lumabas ako sa bakuran, dala ang mutya na iniabot ni Magtubig. Pinagmamasdan ko ito sa ilalim ng araw, ang kabibe, kulay abo, pero kapag tinamaan ng sinag, may mumunting bahid ng bughaw na parang sumasayaw. Inilapit ko yun sa puno ng balete. Para akong sinisigawan ng mga ugat nito, huni ng mga ibon, langit-ngit ng hangin, lahat bumabalot sa tenga ko. Biglang sumulpot si Doro sa likod ko. May dala siyang supot ng tinapay, pinilit mumiti. Pero baka sa mga mata niya ang takot. Sando, bakit mo pa pinupuntahan yan? Umalis na lang kaya tayo rito. Baka may ibang baryo pa natatanggap sa tin, mahina niyang sabi. Hindi ko na napigilan. Aalis tayo. Saan? Kanino? Sino pa ba tatanggap sa atin? Lahat ng lugar takot sa atin. Akala mo ba hindi ko gustong takasan to? Pero bawat sulok na lipatan natin, sinusundan tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Wala tayong ibang pupuntahan kundi dito kung saan gusto tayong kainin ng lupa. Napatigil si Doro. Nakita ko ang kunot ng pag-aalala sa noo niya. Hindi siya nagsalita, pero ramdam kong gusto niya akong yakapin. Hindi niya alam kung paano. Kinagabihan, bumalik ang ulan, mas malakas, mas maingay. Sa pagitan ng mga patak, dinig ko ang mga yapak na lumalakad sa bubong. Hindi na lang kaluskos, may gasgas, may kalmot, may mga mabibigat na yabag. Lumapit ako kay Alingasaw. Umupo ako sa tabi niya habang mahigpit niyang hawak ang kahon na para bang iyon na lang ang natitirang pader sa pagitan niya at ng kung anumang sumasagpang sa amin. Ate, sabihin mo sakin lahat. Huwag mo na akong itago. Huwag mo na akong gawing bata na walang alam. Ano bang nasa loob ng kahon na yan? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Mabagal, maingat. Sa ilalim ng pirasong lumang papel at ng puting buhok na nakita ko noon, may maliit na sisidlan ng luma at kulay gintong pulbos. Ito ang mutyang pinagmulan ng ating dugo, Sando. Bago pa man tayo isinilang, pinasapasan na to sa mga unang manggagamot sa linya natin. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo tuluyang mamatay, pero ito rin ang dahilan kung bakit pinagmumultuhan tayo ng sumpa. Kinapa ko ang pulbos, pero pinigilan niya ang kamay ko. Kapag nahawakan mo to, hindi ka na pwedeng umatras. Hindi mo na pwedeng kalimutan kung sino ka. Kaya mo ba, Sando? Kaya mo bang tanggapin na lahat ng sakit, galit at takot ng mga nauna sa atin, ikaw ang susunod na magbubuhat? Gusto kong sumigaw na kaya ko. Pero sa loob ko, may bahagi akong galit, bakit ba kami? Bakit ba ako? Bakit ako palaging binubuo ng sugat ng iba? Hindi ba pwedeng ako na lang si Sando, walang sumpa, walang multo, walang madilim na lupa na pilit akong hinihigop? Pero bago ko pa masagot ang sarili ko, biglang kumulog. Kasunod nito, naramdaman naming may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. Napaangat kami pareho ng tingin. Si Doro, sumilip mula sa silid, hawak na naman ang machete niya. Sa labas ng bintana, dumaan ng anino, hindi tao, hindi hayop. Parang baluktot ang katawan, mabagsik ang huni. Tumayo si Alingasaw. Kinuha niya ang mutya ng tubig mula sa akin, itinapat sa sisidlan ng pulbos. Para akong nahipnotismo, habang pinagdidikit niya ang dalawang bagay na yon, liwanag na bughaw at ginto ang kumislap, naghalo at sumiklab na parang apoy na walang init pero bumabaon sa buto. Sando, huwag kang bibitaw. Ano man ang marinig mo, huwag kang bibitaw, nanginginig ang boses niya. Pero sa mata niya, alam kong handa siyang isakripisyo lahat, pati sarili niya. At bago pa sumabog ang hangin at bumuka ang kisam sa bigat ng aninong bumagsak, alam kong wala na akong ibang pagpipilian kundi yakapin ang sumpa. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong hindi ko na kayang takasan ang dugong bumubuo sa akin,
at ang dilim na matagal nang naghihintay sa ilalim ng bangkin, handa na akong salubungin ng buong buo. Nang bumukas ang bubong na parabang sinabuyan ng bagyong may galit, sabay-sabay kaming napaatras ni Doro at Alingasaw. Sumabog ang mga tipak ng pawid at kawayan. Nahulog ang ilang bubong sa gitna ng altar. Pumutok ang ilaw ng lampara, at sandaling nilamon kami ng dilim bago sinagip ng liwanag mula sa apoy ng isang kandila na hindi ko alam kung paanong biglang nasindihan. Sa pagitan ng mga butas ng bubong, nakita ko siya, hindi tao, hindi hayop. Parang usok na may katawan, baluktot ang mga galamay na parang tuyo pero gumagalaw na parabang may laman. Sa gitna nito, may dalawang bilog na puting parang mata na walang itim, pero alam mong doon siya nakatitig. Narinig ko ang paghinga ni Doro sa tabi ko, mabigat, mabilis, at para siyang umuungol ng dasal na halo-halo, dasal sa Diyos, dasal sa kung sinumang pwedeng sumagip. Si Alingasaw, hawak pa rin ang kahon at ang mutya, halos mapasubsob sa altar niya. Hindi ako gumalaw agad. Ang paa ko parang itinanim sa sahig. Parang lahat ng bigat ng naipong galit, hiya, at takot sa buhay ko, doon bumagsak sa talampakan ko para hindi na ako makatakbo. Sando. Sando, gawin mo na, halos pasigaw ni Alingasaw. Pero anong gagawin ko? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ako gaya niya. Hindi ako gaya ni Ina. Ako lang si Sando, anak ng babaeng sinunob sa tsismis, kapatid ng babaeng iniwan ng sarili niyang huwisyo. Bumagsak ang isa pang bahagi ng bubong. Umalinggaw ang mga yero. Narinig ko ang mahina pero matinis na tawa mula sa anino, tawa na parabang hinahaplos ang lahat ng sugat sa likod ng isip ko. Hindi ko na malaya na hinihila na ako ni Doro papalabas. Sando! Tara na! Umalis na tayo rito! Sigaw niya habang pinipilit akong igalaw ang mga paa ko. Hinatak niya ako papunta sa likod bahay kung saan may maliit na daanang nilikha ng pagbagsak ng bubong. Sa labas, bumagsak ang malamig na ulan. Umiyak ang hangin. Tumama sa balat ko ang bawat patak ng ulan na parang karayom, sariwa, malamig, pero masakit, kasi kasama ng bawat patak ang takot na hindi ko alam kung paano tatapusin. Nasa likod namin si Alingasaw, hawak ang mutya at kahon, pilit na inaabot ang kamay ko, habang pilit naming tinatahak ang madamong bakuran papalayo. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko alam kung saan ligtas. Ang tanging alam ko lang, bawat hakbang ay parang may matang sumusunod, mata ng aswang, mata ng nakalibing na galit, mata ng bawat ninunong tinanggihan ang sumpa pero tinanggap ang kapangyarihan kapalit ng tahimik na pagkamatay. Muli kaming nakarating sa ilalim ng balete. Sa liwanag ng kidlat, sumayaw ang mga sanga nito na parabang buhay. Humuni ang mga ibon na hindi dapat gising sa ganitong oras. Mula sa ugat ng puno, umusok ang lupa, itim, malansa, parang umuusok na sugat ng mundo. Sando, dito tayo maghintay, bulong ni Alingasaw, hingal na hingal. Nanginginig ang kamay niya habang inaayos ang mutya sa ibabaw ng lupa. Ibinuka niya ang kahon at sinimulang ibudbod ang pulbos na parang ginagawang alay sa basang lupa. Hintay! Ate, hintayin ang ano, halos pumutok ang lalamunan ko sa galit at kaba. Gusto kong sigawan si Alingasaw, gusto kong kalugin siya para lang magising kung sakaling tuluyan na siyang nilamon ng sariling lihim. Pero bago ko pa masabi ang lahat ng iyon, napalingon ako kay Doro. Nakaupo siya sa putikan, yakap ang masyete, nanginginig ang mga labi. Sando, baka kaya pa natin tumakbo, baka kaya pa natin takasan, tumigil ang ulan saglit. Tahimik ang hangin. Pero sa katahimikang iyon, narinig namin pare-pareho, kaluskos, boses na bumubulong mula sa ilalim ng ugat. Hindi ko alam kung boses ng tao o hayop o hangin. Basta, boses siyang bumabaon sa loob ng tainga mo, bumubulong ng mga bagay na alam mong totoo pero sana hindi. Isuko niyo na ang laman, mga anak ng lupa, para akong nanlamig. Pumikit ako, pilit na pinipigilan ang nangingilid na luha. Hindi ako umiiyak para sa kaawa-awang buhay ko. Hindi ako umiiyak dahil sa takot. Umiiyak ako kasi alam kong may parte sa akin na gustong sumuko na lang. Ang parte sa akin na pagod na, galit na, at handang iwan si Alingasaw, si Doro, ang mutya, lahat, kung yun lang ang paraan para matigil ang sumpa. Pero bawat tingin ko kay Alingasaw, nakikita ko ang nanay namin.
Nakikita ko ang nanay na nakalugmok sa lupa, duguan, habang pinapalibutan ng mga taong sinumpa niyang gamutin. Nakikita ko ang batang ako na umiiyak sa gilid ng apoy. Kung tatakbo ako ngayon, para ko na ring sinunog ulit ang lahat. Kumapit ako sa mutya, hawak ang basang kabibe na parang buhay. Ano bang kailangan kong gawin, ate? Tumingin si Alingasaw, malamlam ang mata pero buo ang loob. Buksan mo ang lupa. Pakawalan mo ang dugo ng ninuno. Palakasin mo ang ugat na matagal ng kinakalawang. Paano? Halos pasigaw kong tanong. Pero bago niya masabi, biglang gumalaw ang anino sa puno. Tumalon ito mula sanga patungo sa lupa, nakita ko sa liwanag ng kidlat ang baluktot nitong katawan, ang balat na parang pinagsamang usok at sapot ng gagamba. Kumaluskos ito, sumigaw ang hangin. Humakbang si Doro para salubungin ito, hawak ang machete. Pero bago niya maitaga, sinunggaban siya ng anino, tinapon siya palayo na parang laruan. Doro, sigaw ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Nakita ko siyang nakahandusay sa basang damo, duguan ng braso. Nanginginig siyang bumangon, pilit na inaabot ang machete pero dumudulas sa putik. Sando! Wag, sigaw ni Alingasaw pero hindi ko siya pinansin. Hinubad ko ang kwintas ng buto ng pawikan, binalot iyon sa mutya at itinapat sa anino na unti-unting lumalapit. Naramdaman ko ang panginginig ng lupa sa ilalim ng talampakan ko. Parang may pumipintig, umaakyat sa hita ko, umaabot hanggang dibdib. Isang iglap, bumangis ang hangin. Narinig ko ang boses ni ina, o baka guni-guni lang, hindi ko alam. Pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang bumubulong, huwag mong hayaang sayangin ang sakit. Labanan mo, anak. Isinubsob ko ang mutya sa basang lupa sa tabi ng ugat ng balete. Umalinggaw ang tunog ng bitak, parang may basag na banga sa ilalim. Lumabas ang amoy ng basang lupa at dugo, amoy na hindi ko na matanggal sa ilong ko. Umuga ang lupa. Umingit ang puno. Narinig ko ang halakhak ng anino, pero kasabay nito, may bagong boses na sumabay, malalim at malumanay, parang boses ni magtubig na bumalik sa hangin. Sando, anak ng sugat, anak ng lupa, hawakan mo ang ugat. Hinawakan ko ang mismong ugat ng balete, malamig at magaspang. Parang may kuryenteng dumaloy mula palad ko papunta sa mga daliri, pataas sa balikat, at diretsyo sa ulo. Sa isang iglap, nakita ko ang mga mukhang hindi ko kilala, mga mata ng matanda, ng batang babae, ng albularyong may itim na balahibo sa likod, lahat nakatingin sa akin na para bang ako ang huling punla na inaasahan nilang mabuhay. Sumigaw ang anino. Tumalon ito papalapit, galit na galit, pero sa pagitan naming dalawa, biglang umusbong ang liwanag mula sa basang lupa. Ang mutya, umikot, kumislap, at pumutok sa bughaw na apoy na hindi nasusunog pero tumutusok sa hangin. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa ito ang labanan. Pero sa gabing iyon, ramdam kong nagsisimula ng mabuhay ang ugat na matagal nang inaagnas. At kung kaya kong tibayan ang loob ko, kaya kong pigilan ang dilim na gustong bumalot sa lahat ng mahal ko. Sa tabi ko, narinig ko ang mahinang boses ni Doro, pilit na bumabangon. Sando, wag kang bibitaw, wag, at sa ilalim ng humahagulgol na ulan, sa harap ng ugat at sumpa, pinangako kong hindi ako bibitaw, kahit alam kong baka sa dulo, ako mismo ang kailangang sunugin para matapos ang lahat. Sa ilalim ng malakas na ulan, hindi ko na alam kung pawis ba o luha ang dumadaloy sa mukha ko. Nakaluhod pa rin ako sa tabi ng ugat ng balete, hawak ang mutya na umiinit sa palad ko na para bang may pusong tumitibok sa loob nito. Si Doro, pilit na bumabangon, nanginginig ang dugo ang braso, habang tinatangan ang machete na halos dumudulas na sa ulan at putik. Nakahinga ako ng malalim, pilit kinukulong ang takot sa loob ng dibdib ko. Akala ko, kahit papaano lang, mag-ingat na ako. Nakaya ko na. Pero mali pala ako. Kasi habang lumalakas ang liwanag mula sa lupa, unti-unti ring umaalingasaw ang amoy ng bulok na laman, at doon ko na-realize, ang lupa mismo ang kumakain ng liwanag. Narinig ko ang yabag ni Alingasaw sa likod ko. Tumingin ako sa kanya, maputla siya, nanginginig ang labi. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko at inilagay ang kahon sa pagitan namin. Sando, anak, hindi na sapat ang mutya. Kailangan natin ang dugo. Anong dugo? Kaninong dugo? Halos hindi lumalabas ang boses ko. Dugo mo, mahinang sabi niya.
Hindi ko alam kung boses ba niya yon o ng aninong gumagapang sa likod ng puno. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko ang kamay ni Doro sa balikat ko. Mahigpit. Nang tignan ko siya, nakayuko siya. Umiwas ng tingin. Parang hindi niya kayang salubungin ang mata ko. Doro, tanong ko. Pero bago pa ako makatayo, bigla niyang itinulak ang balikat ko pababa. Nabitawan ko ang mutya. Nahulog iyon sa ugat at biglang sinipsip ng lupa na para bang may gutom na bunganga sa ilalim. Gusto ko sanang isisigaw ang pangalan niya pero bago pa lumabas ang tinig ko, naramdaman ko ang matalim na kirot sa braso ko. Napatingin ako, si Doro, hawak ang machete, nakatutok sa balat ko. Hindi pa niya tinatarak pero ramdam ko ang matinding takot na parang apoy na bumabalot sa puso ko. Ano nang ginagawa mo, Doro? Boses ko, pabulong pero mabigat. Hindi niya ako matingnan. Sando, patawad, kailangan talaga, anong kailangan? Anong pinagsasabi mo? Napatingin siya kay Alingasaw. Si ate, nakapikit, naningilid ang luha, pero wala siyang sinasabi. Naisip kong siguro alam niya. Siguro kasama siya. Doro. Sagutin mo ako, halos maputol ang lalamunan ko sa sigaw. Sa kanya ibinaba ang machete. Hindi niya tinaga ang braso ko, imbes, itinaga niya ang ugat ng balete. Pumutok ang maliit na piraso ng balat ng puno, at mula roon, tumulo ang makapal na likido, kulay itim, parang langis na may halong dugo. Sabi ng mga matatanda rito, hindi lang kayo ang sinumpa, Sando, nanginginig ang boses niya, halos hindi makatingin sa akin. Bantay din kami. Bantay ng bangkay na yan sa ilalim. Pero ang totoo kami rin ang nagpapanatili sa buhay ng sumpa. Napatayo ako. Tinapik ko ang machete mula sa kamay niya. Hindi ko alam kung galit o takot o awa ang nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin, Doro? Matagal mo na bang alam to? Alam mo, pero kasama mo pa rin akong kumain, natulog ka pa sa tabi ko, nagbiro ka pa na parang normal lang ang lahat, alam mo na pala. Umiyak si Doro. Inabot niya ang basang noo ko, parang bata akong hahaplusin. Pero inatras ko ang mukha ko. Ayaw ko. Ayaw kong malambing siya habang nilalamon ako ng galit. Hindi ko ginusto, Sando. Akala ko hindi totoo. Hanggang sa dumating kayo. Hanggang sa makita ko ang balete na parang humihinga. Hanggang sa bumalik ang anino. Pinilit ko na wala akong alam. Pero ngayon, kung hindi ko gagawin, kung hindi ko ibibigay ang hinihingi, kukunin nila ang lahat, pati ikaw. Napahawak ako sa dibdib ko. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko, pero para akong nanlalamig. Gusto kong isigaw lahat ng mura na alam ko. Gusto kong sapakin si Doro, gusto kong yakapin siya. Hindi ko alam kung alin ang unahin. Sa ilalim ng ugat, lumalim ang bitak. Narinig kong umuungol ang lupa, umiiyak, humihingi ng laman. Laman ko. Laman ni Alingasaw. Laman ni Doro. Lahat kami, laman lang ng lupa na to, sumigaw si Alingasaw, pinilit akong hawakan sa balikat. Sando. Kung hindi mo kaya, ako na lang. Ako na lang, pero bago pa siya makatayo, sumabog ang lupa sa tabi namin. Umangat ang isang galamay na itim, basa, parang laman na hindi na dapat nabubuhay. Kumapit ito sa hita ni ate. Isang iglap para siyang batang hinila pababa. Sumigaw ako, pero hindi ko siya naabot. Nakita ko ang mga mata niya, puno ng luha at takot na ngayon ko lang nasilayan. Ati, halos wala ng boses ang lalamunan ko. Nawala siya sa ilalim ng basang lupa, tinakpan ng umaagos na putik at itim na dugo. Naiwan akong nakaluhod. Si Doro nakatayo pero parang patay ang mukha. Hindi siya makatingin sa akin. Doro, ito ba ang gusto mo? Ito ba ang kapalit? Bulong ko habang pilit hinahanap ang galamay na bumalot kay Alingasaw. Pero parang wala na. Parang kinain na siya ng lupa na walang pakialam kung sino siya. Napaluhod din si Doro. Sando, hindi ko alam, hindi ganito ang plano, hindi dapat ikaw, hindi dapat siya, hindi ko na siya pinakinggan. Tumayo ako. Kinuha ko ang mutya na kalahating nakabaon pa sa ugat. Mainit pa rin yon. Buhay pa rin. Kahit nawala si ate, alam kong nasa akin pa rin ang hinihintay ng lupa. Pumihit ako kay Doro.
Nagtama ang mga mata namin. Doon ko lang nakita ang totoo, hindi siya malakas, hindi siya traidor na buwang loob. Isa rin siyang alipin ng takot. Isa rin siyang tao na gustong mabuhay kahit magdusa ang iba. Gusto ko siyang sampalin. Gusto ko siyang yakapin. Pero wala na akong oras para doon. Ang balete, humuhuni na naman. Mula sa mga bitak, may bumubulong, isuko mo ang laman, isuko mo ang dugo, isuko mo ang lahat. Pero ngayon, alam kong hindi ko ibibigay. Kung kailangan kong sunugin ang ugat, gagawin ko. Kung kailangan kong buksan ang buong katawan ko para lang ilabas ang galit na hindi sa akin, gagawin ko. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko. Sa ilalim ng sigaw ng hangin at ulan, hinawakan ko ang mutya at itinapat sa sugat sa ugat ng balete. Ramdam ko ang kuryenteng pumasok sa palad ko, dumaloy sa braso, sumabog sa dibdib. Mula sa madilim na sulok ng ugat, nakita ko ang mga mata, puti, gutom, galit, sabik. Bumulong ito, mas malinaw kaysa dati, ikaw ang susi, Sando. Hindi ka lang laman, ikaw ang pintuan. At doon ko na-realize, ako ang pintuan ng lahat. Ako ang huling pader. Ako ang magiging daan kung paano makakalaya ang nilalang sa ilalim ng lupa, o kung paano ko siya ibabaon ng tuluyan. Naramdaman kong umikot ang hangin. Narinig kong napasigaw si Doro. Naramdaman ko ang lupa na parang sinusunog ang talampakan ko. Pero sa halip na umatras, pinikit ko ang mga mata ko at inipon ang lahat ng sugat, lahat ng galit, takot at pagmamahal na natira. Kung pintuan ako na rin ang magiging kandado. Hindi pa ito ang wakas. Pero ngayon, alam ko na kung anong laban ang kailangan kong tapusin at kung kanino ako unang magtutuos kahit masakit. Ramdam ko ang bawat pintig ng lupa sa ilalim ng paa ko. Para akong nakatayo sa ibabaw ng isang nilalang na gumigising sa ilalim, bumubuga ng hiningang mabigat, mabaho, at mas matanda pa sa lahat ng alamat na naikwento sa baryo namin. Hawak ko ang mutya, basang-basa ng ulan, kumikislap pa rin sa dilim kahit dumidikit dito ang putik at dugo mula sa kamay ko. Sa tabi ko, narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Doro, halos hindi na makatingin sa akin. Wala na si Alingasaw. Hindi ko na alam kung nasaan ang katawan niya, kung nabubuhay pa siya sa ilalim ng ugat na ito o nilamon na siya ng lupa at niligtas mula sa sakit na matagal na niyang pasan. Bahagya akong napapikit para hindi tuluyang bumigay ang loob ko. Kung bibitaw ako ngayon, tapos na ang lahat, hindi lang ako ang mamamatay kundi pati na rin ang baryong ito, at baka lahat ng baryong dadaanan ng ugat na ito kung tuluyang bubuka ang pintuan. Bumigat ang hangin. Suminasing ang lupa. Umangat ang mga ugat ng balete, para silang mga galamay na humahaplos sa binti ko, dumudulas pataas na para bang gusto akong yakapin o lamunin. Narinig ko ang boses sa ilalim, hindi na bulong kundi sigaw na paulit-ulit, mabagal at malalim, parang libo-libong dila ang sabay-sabay na bumibigkas. Ikaw ang pintuan, buksan mo kami, suminghap si Doro sa tabi ko, nilingon ko siya. Umiwas siya ng tingin. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa machete, pero halatang walang lakas ang braso niya para gamitin yon. Tumulo ang luha sa pisngi niya na halos sa ulan. Sando, patawarin mo ako kung kaya ko lang, umiling ako, pinutol ko siya. Ayokong marinig. Hindi na mahalaga kung ano ang sasabihin niya, mas mahalaga kung ano ang gagawin ko. Huminga ako ng malalim, pinilit kong alalahanin ang mga itinuro ni Alingasaw, ang mga orasyon na paulit-ulit niyang binubulong kapag nagpapagaling siya ng bali o nagpapalayas ng lagnat. Hindi ko iyon may memorya noon. Ang totoo, pinagtatawanan ko pa nga minsan kasi para bang mga walang kwentang tula. Pero ngayon, iyon lang ang hawak ko para hindi ako tuluyang kainin ng ugat na ito. Itinaas ko ang mutya, itinapat ko ito sa pinakamatandang ugat ng balete. Doon sa bitak kung saan bumagsak ang dugo ko kanina. Ang kabibe, kumikislap na parang bulalakaw na nakukulong sa palad ko. Mula sa dilim, bumuka ang lupa. Isang biyak na basa, itim, amoy malansa. Dahan-dahan itong bumuka, bumubuga ng singaw na parang hininga ng bangkay. Mula roon, lumitaw ang mata, dalawang mata na walang itim, puro puti, pero alam mong buhay. Humahagod iyon sa akin, parang sinusukat kung gaano na ako kabaliw para hindi umatras. Buksan mo kami, sabay-sabay na tinig.
Boses ng lahat, boses ng mga ninuno ko na pinatay, mga kaaway na sinunog, mga lihim na ibinaon pero hindi tuluyang nalibing. Umangat ang mga galamay ng anino, dumikit sa balikat ko. Ramdam ko ang lamig na dumaloy sa leg ko, papunta sa puso. Doon ko naramdaman ang takot na pinipilit kong ikubli kanina. Para akong binubuksan, parang papel na pinupunit, pa isa-isa. Wag kang bumitaw, mahina pero matalim ang tinig ni Doro. Hinakbang niya ang isa niyang paa, itinapat ang sarili niya sa harap ko, hawak ang machete na nanginginig. Kung gusto ka nilang kunin, kailangan muna nilang tapusin ako. Doro, wag, gusto ko sanang itulak siya palayo pero nauna na siya. Sinugod niya ang anino, itinaga ang machete sa pinakamatabang galamay. Umalinggaw ang tunog ng bakal at laman, parang may nahagip pero walang tumalsik na dugo. Sa halip, bumalik ang galamay sa kanya, bumalot sa baywang niya at sa isang iglap, iniangat siya mula sa lupa. Sumigaw si Doro, pilit na sinasaksak ang galamay, pero bawat tadyak niya, parang mas lalong lumalalim ang kapit nito sa kanya. Parang may hinihigop mula sa katawan niya. Ramdam kong pinapatay siya dahan-dahan. Doro, lumapit ako, pilit na inabot ang machete, pero biglang bumalot ang isa pang galamay sa braso ko. Nabitawan ko ang mutya, gumulong iyon sa putikan, kumikislap pero unti-unting natatakpan ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang boses ni Ina, o guni-guni lang ba? Malinaw, mahina, pero sapat para mabuhay ang natitira kong lakas. Anak, ikaw ang ugat, ikaw rin ang tabas, isang iglap. Naalala ko ang isang bagay na palagi niyang sinasabi kapag nagpapagaling siya, kung ano ang pinagmulan, iyon din ang pwedeng magputol. Bumalik ang mata ko sa mutya na kalahating nakabaon sa putik. Ang kabibe, ito ang pinagmulan ng lakas. Pero kaya rin itong tapusin. Pilit kong inilaban ang braso ko, kumakalas sa galamay na nakabalot sa akin. Nilakasan ko ang sigaw ko para magising ang katawang gusto ng bumigay. Kumawala ako, gumapang ako sa putikan habang ang anino sa tabi ko, humahabol, sumusutsot, bumubulong. Ramdam kong binubuksan nito ang utak ko, hinahanap ang natitirang lakas. Nakita ko ang mutya. 1 pulgada na lang ang layo. Inabot ko ito, nanginginig ang kamay ko pero hindi ko inalintana ang putik at sugat. Nang mahawakan ko, para akong sinaksak ng kuryente mula palad pataas. Isinubsob ko ang mutya sa mismong ugat ng balete. Pikit, sigaw, sabay-sabay. Narinig ko ang sigaw ni Doro sa likod, parang bumibitaw ang huling hininga niya. Narinig ko ang boses ni Ina na bumubulong ng mga orasyon na hindi ko alam kung totoo ba o gawa-gawa ko lang para hindi mabaliw. Sumabog ang liwanag. Bumuga ito mula sa mutya, sumipsip sa ugat ng balete, gumapang sa galamay na nakabalot kay Doro at sa akin. Isang iglap, nakita ko ang loob ng lupa, mga mukha, mga mata, mga bunganga na puro ngipin. Lahat sila, umaatungal, umiiyak, humihingi ng laman. Pero ang liwanag, parang apoy na malamig, tinupok ang mga mukha. Isa-isa silang napupunit, nababasag, bumabalik sa pagiging lupa. Narinig ko ang sigaw ng anino, hindi na siya boses kundi puro galit na tunog. Bumulwak ang putik, tumalsik sa mukha ko. Ramdam kong bumabalot sa akin ang init at lamig ng sabay, parang hinuhugot ang lahat ng sakit na tinago ko mula pagkabata. Nang magdilim ang paligid, alam kong bumagsak ako. Hindi ko alam kung bumagsak ba ang balete o ang buong lupa. Basta, ang huling nakita ko ay ang mukha ni Doro, nakahandusay, nakapikit, pero may mahinang hinga pa. Bumalik ang ulan, mahinang ambon na lang. Humina ang mga huni ng sanga. Narinig ko ang ugong ng hangin na parabang humihinga ulit ang mundo. Pinikit ko ang mga mata ko, nanginginig ang kamay na wala ng mutya. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Baka bumalik ang anino, baka may ibang ugat pa na magtangkang sumibol. Pero sa ngayon, alam kong kahit paano, nasarhan ko ang pintuan, ako mismo ang nag-lock nito. Sa tabi ko, mahina kong narinig ang boses ni Doro. Sando, tapos na ba? Mahina, basag ang boses niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Kasi sa ilalim ng katahimikan, ramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. Ang tanong lang, kaya ko pa ba kung bumalik ang pintuan na ito, mas malalim, mas madilim? Hindi ko alam. Pero sigurado akong sa susunod, hindi na ako tatakbo. Kahit ako na ang maging ugat na isusunog para lang manatiling sarado ang daang ito.
At sa mahinang patak ng ulan, huminga ako ng malalim. Hindi na ako sumigaw. Hindi na ako lumingon. Basta't naroon ang mutya sa ilalim ng putik, at ang apoy sa dibdib ko, alam kong sa susunod na pagtawag ng dilim, hindi na ako pintuan lang. Ako na rin ang magiging pader. Sa mahinang ambon na unti-unting lumalakas, nakahiga ako sa putikan habang pinagmamasdan ang gumuguhong anyo ng balete. Unti-unti itong lumuluhod sa harap ng ulan, para bang matagal na rin nitong gustong bumigay pero pinilit ang sarili na manatiling nakatayo para sa sumpang pinasan ng mga ugat nito. Si Doro nakahandusay sa tabi ko. Hawak ko ang kamay niya, malamig pero naririnig ko pa ang mahina niyang paghinga. Nakapikit siya, nangingitim ang gilid ng mata, parang hinihigop pa rin ng lupa ang natitira sa lakas niya. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatitig lang sa langit. Hindi ko na alam kung gabi pa ba o umaga na. Ang alam ko lang, wala na ang anino. Wala na ang bulong mula sa ilalim ng lupa. Ang balete, unti-unti nang nagiging ordinaryong puno lang, walang galamay na kikilos, walang mata na lalabas sa likod ng ugat. Pumikit ako. Parang gusto kong matulog ng tuluyan. Pero bumalik sa isip ko ang mukha ni Ina. Ang mga oras na magkasama kami ni Ate Alingasaw, habang tinuturuan niya akong kumayod ng mga dahon ng bayabas para lunasan ang galos sa tuhod. Ang gabing nakita kong sinunog ang katawan ni Ina, habang itinaboy kami ng mga tao na hindi na naniwalang manggagamot siya kundi isa na raw aswang. Wala na si ate. Wala na ang lahat ng tanong na gusto ko sanang tanungin sa kanya. Kung bakit niya tinago ang totoo, kung bakit ako ang pinili niyang sumalo ng sumpa, kung bakit sa huli, siya pa rin ang inangkin ng lupa. Pero sa pagyakap ng balete sa katawan niya, siguro, kahit paano, natapos din ang pagod niya. Narinig ko ang mahinang ugong ni Doro. Inikot niya ang mukha niya, dahan-dahang bumukas ang mga mata. Nang makita niya akong nakatitig, bigla siyang napaluha. Sando, buhay pa tayo, bulong niya, halos hindi ko marinig sa hampas ng ulan. Sabi ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Buhay pa tayo. Gusto ko siyang murahin. Gusto ko siyang yakapin. Parehong damdamin ang bumubundol sa dibdib ko. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, yung galit sa kanya na itinulak niya ako sa bingit ng kamatayan, o yung awa ko kasi, sa huli, pareho lang kaming pinaglalaruan ng takot. Naglakad ako papalapit sa ugat na ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa lupa. Wala na ang mutya. Wala na ang kabibe. Pero sa ilalim nito, ramdam kong may naiwan, hindi na nilalang, kundi binhi. Binhi ng sakit, pero baka binhi rin ng panibagong simula. Pinilit kong itayo si Doro. Inalalayan ko siyang tumayo kahit mabigat siya. Ang mashit, naiwan na niya sa putikan. Tinapakan ko ito, ibinaon ko sa malambot na lupa. Wala na akong balak dalhin yon. Sapat na ang sugat na iniwan nito. Tahimik kaming lumakad palayo sa balete. Wala na kaming payong, basang-basa na ang mga damit namin, nanginginig ang tuhod ko sa lamig at pagod pero pilit ko pa ring hinahakbang ang isang paa sa kabila. Sa di kalayuan, kita ko ang mga bahay sa bangkilan, madilim ang karamihan, pero may ilan na nakasindi ang ilaw. May mga nakasilip sa bintana, pero walang lumalapit. Baryong puno ng tsismis, takot, at galit, pero siguro, sa mga susunod na araw, sila rin ang magiging saksi na tapos na ang sumpa. Nang makarating kami sa dating kubo ni Alingasaw, halos hindi na yon kubo kundi bunto ng pawid at kahoy. Bumagsak ang kalahati ng dingding, ang altar na nilinis niya gabi-gabi ay ngayon basang-basa ng putik. Doon ko naramdaman ang bigat ng lahat, hindi na lang ito alamat na ikukwento sa mga bata sa gabi. Totoo ito. Nangyari ito. At ako, kami, ang mga taong nagdala nito sa wakas. Dahan-dahan kong inihiga si Doro sa natitirang bahagi ng sahig. Umupo ako sa tabi niya, nakasandal sa pader na halos bumigay na rin. Sando, mahina niyang tawag. Patawad talaga. Kung may ibang paraan lang sana, wala na. Tapos na. Yun lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung kapatawaran ba yon o hatol. Pero para sa akin, sapat na. Hindi ko na kayang balik-balikan ang galit. Masyado nang mabigat ang likod ko para pasanin pa yon. Tahimik kaming nakinig sa ulan. Paminsan-minsan, naririnig ko ang kaluskos ng mga tao sa labas.
Hindi ko alam kung lalapit sila para mag-usisa o kung takot pa rin sila sa akin gaya ng takot nila noon kay ina at kay ate. Napapikit ako. Doon ko naisip na baka ito na ang huling gabi ko sa bangkilan. Wala nang dahilan para manatili. Wala na akong ate na pagbabantayan. Wala na akong mutya na iingatan. Pero may natira pa rin ako. Ako mismo ang patunay na hindi lahat ng nilalamon ng sumpa ay nagiging halimaw. Napalingon ako kay Doro. Nakahiga siya, nakapikit na parang natutulog lang. Nilagay ko ang kamay ko sa dibdib niya, ramdam ko ang mahinang tibok ng puso niya. Buhay pa siya. Baka bukas, kung magising siya, kaya pa naming pag-usapan kung paano isasalba ang natitirang araw na binigay sa amin. Sa gilid ng kubo, nakita ko ang mga lumang gamit ni ate, isang lumang lampara na nabasag ang salamin, isang maliit na supot ng mga dahon at ugat na pinatuyo niya noon para sa mga ginagamot niya. Kinuha ko yon. Pinagpag ko ang putik, nilagay sa bulsa ko. Hindi ko alam kung para saan. Baka isang araw, kailanganin ko pa rin ipaalala sa sarili ko kung sino ako at kung sino siya bago kami kainin ng takot. Dumampi ang araw sa itaas. Mahina, pilit na lumulusot sa makapal na ulap. Ang unang sinag, tumama sa bubong na sira, dumaan sa basang sahig, at bumagsak sa mukha ni Doro na parang pinapaalala sa akin, buhay pa kami. Bumangon ako. Tinignan ko ang buong kubo na parang kabaong ng lahat ng lihim naming magkapatid. Huminga ako ng malalim. Wala na akong mutya, wala na akong orasyon. Pero may naiwan ang ugat sa dibdib ko na hindi kayang agawin ni numan maliban sa akin. Paglabas ko ng kubo, inabot ko ang lupa, kinapa ko ang putik. Hinukay ko ang isang maliit na bahagi sa tabi ng bakod. Doon ko inilibing ang pinaghugasan ng mutya. Parang paalala na dito nagsimula ang lahat at dito rin dapat ito ibalik. Nilingon ko ang kabuuan ng bangkilan. Pareho pa rin tahimik, madilim at laging may nagmamasid. Pero alam kong magbabago ito. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero darating ang araw na hindi na kami takot lumapit sa isa't isa, hindi na kami takot sa mga lihim, hindi na kami takot sa anino ng balete. Bumalik ako sa tabi ni Doro, naupo ako sa sahig na basa, nilagay ang kamay ko sa dibdib niya. Huminga ako ng malalim, tinikman ang lamig ng simoy na dumadaan sa sira-sirang dingding. Alam kong marami pa akong kailangang pagbayaran, ang galit, ang takot, ang mga taong nasaktan at nawala. Pero kung may natutunan ako, ito lang, hindi lahat ng sugat dapat tinatakpan. May mga sugat na kailangang buksan, salubungin ang kirot, para tuluyang maghilom. Sa wakas, pinikit ko ang mga mata ko at binulong ang huling orasyon na itinuro sa akin ni Ina, hindi para magpagaling, kundi para magpaalam. Kasi ang totoo, hindi lahat ng paalam ay pagtatapos. Minsan, ito ang mismong ugat kung saan sisibol ang panibagong buhay.